Nako, eto na nga guys. Ang Pilipinas po ngayon ay nagpakita na po ng angas laban po sa China. At may kasama pa pong warning. Mga sanggay, ano ba ang kanilang ginawa ngayon na bago na tila baga pumutok po ito ngayon sa Pilipinas? Ito po ay ating alamin. Hello guys, what's up? Kamusta po kayong lahat mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Before we start, mga sangkay, check nyo po muna kung kayo na po ay nakapag-subscribe dito sa ating channel. Okay? Ito po. Sa ibaba po may makikita kayong subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan. Tapos pindutin nyo po yung bell. At pindutin nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below. Nasa ibaba lamang po yan mga sangkay. Tapos i-click nyo po yung bell. At i-click nyo po yung all. So eto na. Pag-usapan po natin ito. Nagulat din ako mga sangkay. Resupply mission sa mga tropang nagbabantay sa Ayungin Shoal. Okay, panoorin po natin mga sangkay ng sabay-sabay at mag-react po tayo. Muling lalayag ang mga barko ng Pilipinas para muling magdala ng dagdag na kagamitan at pagkain sa mga sundalong nakadestino sa BRP Sierra Madre na nagsisilbing outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Angas, no? Ayan, muling magpapadala. Nakaraan mga sangkay, di ba, nung nagpapadala sila or papunta na sana dyan, mga sangkay, bigla pong hinarang ng China or Chinese Coast Guard. At binomba po yung ating mga kasundaluhan ng tubig. Ngayon mga sangkay, iba na. Matindi po. Eto, panoorin pa po natin. Kinumpirma ito ng tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Oo, ito na. It's about the rotation and reprovisioning mission that is about to take place soon. But I'm not at liberty to discuss, to reveal the date. We just know it later. Ayon kay Aguilar, hindi muna nila isa sa publiko ang buong detalye ng bagong misyon sa naturang bahura. Naku, ayan na nga po. Naku, dito na natin nakikita ngayon mga sangkay na medyo lumalabas po yung pangil ng ating mga kasundaluhan. And I don't know ano po ang kakalabasan nito. Ito ba ay mabuti o mas lalong ikasasama para po sa ating bansa or dyan po sa West Philippine Sea. Pero ayon ko po dito, okay, hindi daw po nila muna isa sa publiko kung ano po ang misyon. Ano kaya ito mga sangkay? Para hindi makompromiso ang operasyon. Ayan na. 150 nautical miles lamang ang layo ng Ayungin Shoal sa Palawan mainland. Kaya pasok ito sa 200 nautical mile exclusive economic zone o EEZ ng Pilipinas. Ewan ko sa China, no? Bakit kaya nagpapakaabot na po sila dito? Ang layo-layo po nila. Ayan po. Pambihira, napakalapit. 2 linggo ring naantala ang rotation at resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin matapos harangin at bugahan ng tubig ng dambuhalang barko ng China Coast Guard ang mas maliit na resupplied vessel ng Pilipinas noong unang bahagi ng Agosto. Grabe, no? Talagang pambubuli po talaga yung kanilang ginawa. Pero ang tanong ko dito sa inyo mga sangkay, what if pumutok po talaga yung digmaan? Magkaroon ng bakbakan o magkaroon na ng matinding banggaan ng Pilipinas sa China. Ang tanong ko sa inyo, sasama ba kayo sa magiging digmaan ng Pilipinas sa China? Magiging nuclear war na mangyayari? Kung sa tingin nyo, sasama kayo o hindi, i-comment nyo po yan sa ibaba mga sangkay. Ayon kay Aguilar, ang aktibidad ay simbolo ng pagtindig ng Pilipinas sa anumang banta sa soberanya at teritoryo ng bansa. Ayan na. Ayungin Shoal holds a strategic importance for the Philippines and a fishing ground for our fishermen. Beyond its practical purpose, the RORE mission to the shoal is a clear demonstration of our resolve to stand up against threats and coercion, and our commitment in upholding the rule of law. Nagbabala rin ang tagapagsalita ng AFP sa anumang balak gawin ng China sa lugar. Ayan na. Yan ang sinasabi ko mga sangkay. Nagbabala. Akalain mo mga sangkay, noon ang naririnig po natin ng mga warning galing po sa China eh. 'Di ba?
winawarningan lagi yung Pilipinas. Ngayon mga sangkay, anong nangyayari ito? Litin natin. And coercion, and our commitment in upholding the rule of law. Nagbabala rin ang tagapagsalita ng AFP. Nagbabala. Nako, China, mukhang pumapalag yung namin. Paano yan? Paano nyo aayusin yung gusot na ito? Sa anumang balak gawin ng China sa lugar. All the consequences that their singular act will Yan na, ito yung warning ha. do, the blame will be to them and to the authorities above them. So they should behave. All of the world is watching. Yung sa madaling sabi mga sanggay, ang warning ng AFP sa China, buong mundo. Buong mundo nakatingin laban po sa China, sa bawat galaw ng China. Paano sir? Paano yung kung titingnan lang tayo, wala pong gagawin yung titingnan lang tayo ng buong mundo? Kasi gano'n naman ang nangyari sa Ukraine at Russia, di ba? Buong mundo nakatingin nun Kasama nga po tayo dyan Pero may nagawa ba tayo? Wala. Makailan, nag-anunsyo ang US, Japan at Australia na magsasagawa sila ng joint exercises sa South China Sea sa mga darating na araw. Ayan na. Ito yung medyo nakakakaba na nakaka-excite na mangyayari. Okay, joint military exercise. Ang pagkakaalam ko dyan mismo sa West Philippine Sea. Paano yan? Ang naiisip ko dito mga sangkay, magagalit po talaga yung China Tapos magsasalita na po sila ng medyo mabigat. So yun yung nakakatakot na part. Ang nakaka-excite na part kung paano gagawin ng Australia, Korea, Japan, Amerika itong sinasabing military exercise sa mismong West Philippine Sea. At ngayong araw, sinundan ito ng joint statement ng US, Japan at South Korea na mariing tinututulan ang anumang hakbang na makakagulo sa seguridad at kaunlaran ng Indo-Pacific region. Ayan na nga. Tutol din sila sa militarisasyon, peligrosong galaw ng mga barko at illegal na pangingisda sa South China Sea. Samantala, naglabas naman ng pahayag ang Department of Foreign Affairs na dapat nang tigilan ng China ang panghihimasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Iginiit ng DFA na handa ang gobyernong arestuhin o kasuhan ang mga illegal na mangingisda sa dagat na sakop ng Pilipinas. Ayan na. Grabe. Matindi to guys, matindi to. Ito. The Philippines is ready to take the law enforcement measures on illegal fishing activities in its waters. Ibig sabihin mga sanggay, kapag may nakita yung otoridad natin ng mga nangingisdang Chinese, talagang dadamputin nila. Ganun. Illegal na mangingisda sa dagat na sakop ng Pilipinas. Ayon sa maritime law expert na si Attorney J. Batong Bakal, may kapangyarihan ang Pilipinas na arestuhin ang mga illegal na mangingisdang papasok sa EEZ ng bansa. Ayan na. Batay na rin sa probisyon ng UNCLOS. Pwede silang manghuli, pwede silang mang-aresto, pwede silang mag-file ng kaso. Yung coastal state na may-ari ng EEZ, so in this case, Pilipinas pwede. At yung ibang bansa, obligasyon nila na mag-comply. Handa naman ang AFP na tumugon kung hihingi ang Philippine Coast Guard ng tulong sa alinmang bahagi ng West Philippine Sea. Ayan na nga. Katrina Domingo. Lumalala yung sitwasyon mga sangkay, no? Kaya nga ang tanong ko dito, what if magkagulo po talaga? Kasi hindi po itong usapin kasi mga sangkay. Noong panahon po ng PRRD, kalmado ito Hindi ko alam anong nangyari mga sangkay, pero ang lagi pong sinasabi noon na okay ang relationship ng China at Pilipinas. Pagdating kay BBBM, same pa rin po mga sangkay na na tawag dito? Foreign policy. Kaibigan lahat, wala pong kahit na sinong kaaway. Kaya nga lang mga sangkay, ang pinagkaiba dito mga sangkay, pagdating po sa China, hindi na po binibaby nila ng ating pamahalaan, especially yung mga natin kasundaluhan. So, again and again, my question is this. Ngayong matindi na po, nagkakaroon na po ng mga warning ang Pilipinas. Tingin nyo ba possible na humantong sa isang malaking digmaang pandaigdigan itong sigalot ng Pilipinas sa China? I-comment nyo po sa ibabang inyong mga opinion. At ngayon mga sangkay, syempre,
iimbitahan ko pa yun na isubscribe ang aking isang YouTube channel. Ito po isang kay Revelation. Hanapin nyo lamang po yan sa YouTube at kapag nakita nyo na i-click yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. So ako na po yung magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo po tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.